Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Something good that will come out of the situations we are facing as a person and as a community. So there's something to look forward to one day. Both of you mean well, but there is something better and higher than these concerns, and it's about knowing the one who holds our future. That is the message of the Christmas prophecy. A child will be born for us, a son will be given to us, and the government will be on his shoulders. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Our situations may be dreadful or rosy, but the only thing that matters is that we live in view of eternity because of Emmanuel, God with us. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Luke chapter 7. Babasahin po natin ang verses 1 to 10. Luke chapter 7 verses 1 to 10. Sabay-sabay po. After he had finished all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. Now a centurion had a servant who was sick and at the point of death, who was highly valued by him. When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, "He is worthy to have you do this for him, for he loves our nation, and he is the one who built us our synagogue." And Jesus went with them. When he was not far from the house, the centurion sent friends, saying to him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore, I did not presume to come to you, but say the word, and let my servant be healed. For I too am a man set under authority, with soldiers under me. And I say to one, 'Go,' and he goes, and to another, 'Come,' and he comes, and to my servant, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard these things, he marveled at him, and turning to the crowd that followed him, said, "I tell you, not even in Israel have I found such faith." And when those who have been sent returned to the house, they found the servant well. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito ang inyong banal na kasulatan, ito ang salita ng Diyos. Itulot niyo, Panginoon, na ito ay matanggap namin sa aming mga puso't isipan ng may pagpapasalamat at may pagsunod sa inyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po kayong maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating communion series. Alam niyo, pagka Communion Sunday, tayo po ay bumabalik sa Gospel of Luke. At ang gospel na ito ay pinamagatan natin God, the Son, Son of Man. At ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Isang Kamanghamanghang Pananampalataya. Isang Kamanghamanghang Pananampalataya. Yung pong ating binasang kwento ay makikita nyo rin po sa Matthew 8:5 to 13. Kahit na meron pong konting diferensya at babasahin natin saglit mamaya yung konting diferensya na yon, ay halos pareho po ang dalawang account na ito. Pero tayo po ay babasahin po natin siya at aaralin natin siya mula sa account ni Dr. Luke. Nung uli nating pag-aaral sa Gospel of Luke, nakita natin ang panganib ng pakikinig kay Kristo na wala namang pagsunod sa Kanya. Yun ang ating huling pinag-aralan sa Luke chapter 6, verses 46 to 49. Ang babala nga sa verse 49,
ay ganito, "But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great." Ito ay isang pananampalataya na hungkag at walang laman, sa salita lamang at wala sa gawa. Hindi ligtas ang mga ganito sa kasiraan na dulot ng sanlibutan, sa kasiraan na dulot ng pagsubok, at sa kasiraan ng huling paghuhusga ng Panginoon na walang hanggan. Ang katuruan na ito ay karampatang pagtatapos sa Sermon on the Mount o Sermon on the Plain na ni-record na ni Dr. Luke. Ito ang sermon ng ating Panginoon. At ito ay tungkol sa kung ano ba talaga ang itsura ng isang tunay na disipulo niya. Ang salaysay na pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa isang kamanghamanghang pananampalataya mula sa di inaasahang kalaban ng Israel na may malasakit, may kabutihan, may kababaang loob, at higit sa lahat, may pananampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya ang tumanggap ng paghanga ni Jesus at naging halimbawa ng isang tunay na mananampalataya. Tignan natin ang kwento niya. Ang una nating makikita, mga kapatid, sa verses 1 to 3 ay ang kahilingan ng isang centurion na may malasakit sa kanyang alipin. Ang kahilingan ng isang centurion na may malasakit sa kanyang alipin. Ang salaysay na ito ay sinunod kagad ni Luke doon sa dakilang sermon ng ating Panginoon na tungkol sa mga tanda ng tunay na pananampalataya. Nabasa natin yun doon sa first verse. After he had finished all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. Yung sayings po ay yung sayings niya doon sa Luke chapter 6, verses 20 hanggang 49. Yung po yung Sermon on the Plain o yung Sermon on the Mount. Ito ay hudyat na ang sentrong karakter ng kwentong ating pag-aaralan ngayon ay ibinibigay ni Luke na halimbawa ng isang tunay na disipulo. Isang mananampalataya na sumusunod sa mga sinasabi ng Panginoon sa sermon niya. Na ang halimbawang binigay ay isang hentil at hindi isang Hudyo ay hindi inaasahan. Naasahan natin na dahil sa ang ating Panginoon ay nagmi-minister to the Jews at ang kanyang sermon ay parang patungkol sa mga Jews na dapat ang kanyang ginamit na halimbawa ay isang Hudyo rin sapagkat sila ang piniling bayan ng Diyos. Ngunit hindi inaasahan, isang hentil ang ginamit na halimbawa. Itong naging katotohanan sa buhay at ministeryo ni Kristo Jesus na kung sino pa ang kanyang mga kababayan, ito ay hindi lumapit at nanampalataya sa kanya. Madalas niyang sinabi sa mga Hudyo na kung hindi sila tutugon sa kanyang mga paanyaya na manampalataya sa kanya, ang mga hindi inaasahang hentil ang siyang lalapit sa kanya. Malinaw ito doon sa salaysay nitong kwento na ito ni Matthew. Ito po lang po yung diferensya ng dalawang account. Matthew chapter 8, verses 11 to 12. Meron pong dinagdag si Matthew doon na sinabi ng Panginoon na hindi sinabi ni Luke dito sa kanyang account. Ito ang sinabi doon. Matthew 8, 11 to 12. I tell you, many will come from east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of God, in the kingdom of heaven. While the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness, in that place, there will be weeping and gnashing of teeth. So ganyan pong naging kwento ng buhay ni Jesus, yung sarili niyang bayan, ang hindi nanampalataya sa Kanya. Ang Capernaum ay isang bayan na nasa
northwest. Northwest, sa inyo po, northwest pa ganito. Northwest ng Sea of Galilee. Ito po yung Sea of Galilee, no? Para po siyang fist-shaped na lake, no? Tapos sa northwest corner po, nandun po ang Capernaum. Ito ang nilipatan ni Jesus at ginawa niyang punong himpilan. Noong pinaalis siya sa sarili niyang bayan, naalala niyo yung kwentong yon sa Nazareth, kung saan siya ay pinaalis. Sabi sa Matthew 4, sabi sa Matthew chapter 4 verse 13, "And leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali." Bakit siya umalis ng Nazareth? Kasi sa Luke 4:28, nung siya ay nagsermon sa kanilang sinagoga doon at meron siyang sinabi na mali sa palagay ng mga leader doon, when they heard these things, all in the synagogue were filled with wrath, and they rose up and drove him out of the town and brought him to the brow of the hill on which their town was built, so that they could throw him down the cliff. Hindi lang siya nais paalisin, nais pa siyang patayin. So kaya lumipat siya sa Capernaum. Na mayroong centurion na may 100 na kawal sa Capernaum ay indikasyon na ito ay bayan na may kalakihan at kahalagahan. So ang una nating makikita dito sa mga verses na ito ay isang di karaniwang pagmamalasakit mula sa isang taong may kapangyarihan. Isang hindi karaniwang pagmamalasakit mula sa isang taong may kapangyarihan. Sabi sa verse, "Now a centurion had a servant who was sick at the point of death, who was highly valued by him." Ang isang centurion ay isang leader militar ng Roman army na namumuno ng 100 na sundalo. Karaniwan sa mga centurion, ang mayroong alipin o mga alipin. Siya ay isang tao na may kapangyarihan at mataas na katayuan at katungkulan sa lipunan nila. Ang hindi karaniwan ay ang isang centurion na may malasakit sa kanyang alipin. Lalo na ang isang alipin na malubha na ang sakit at malapit ng mamatay. Ang mga alipin noon ay parang mga gamit lang na pag-aari ng kanilang mga amo. Kaya bihira ang among mababahala pa sa isang alipin na may sakit na. Madali naman silang palitan. Ngunit ang alipin na ito ay highly valued. Yung pong salitang ginamit sa Griego ay estimon. Yung po siguro ang root word ng English word na esteemed. No? Estimon. Ito marahil ay dahil mahusay siya siguro magtrabaho o may kakaibang kakayahan. O di kaya meron siyang kakaibang kaugnayan dito sa kanyang centurion na amo. Ang salitang estimon ay maaari ring isalin na precious. Precious, mahalaga. Highly valued, kaya yung po translation. Precious, o isang tao na mahalaga dahil sa pagmamahal ng kanyang amo sa kanya. So merong kakaibang malasakit ang centurion na ito sa isang alipin. Hindi po yan nalalayo mga kapatid. Siguro pwede nyo tignan bilang isang larawan ng pagmamahal at pagmamalasakit ng pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na siyang nagpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal para sa atin na mga alipin ng kasalanan. Ano pa man ang dahilan, malinaw, nakakaiba, ang pagtingin at malasakit ng makapangyarihang centurion na ito sa isang abang alipin. Tanda ito marahil, tanda ito siguro ng isang pusong may kakaibang pag-ibig sa isang hindi kaibig-ibig. Hindi ba pamilyar yon? Bakit hindi pamilyar?
Yun daw ang tanda ng tunay na mananampalataya ni Kristo Jesus. Di ba sinabi niya sa kanyang Sermon on the Mount o Sermon on the Plain? Sa Luke 6:35 to 36, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful, even as your Father is merciful." Ang naging halimbawa noon ay ang kagandaang loob nitong centurion na ito, isang Roman, isang Hentil, sa isang alipin niya na malapit ng mamatay. Meron din tayong makikita na isang di karaniwang kaugnayan sa mga taong kanyang nasasakupan. Ang sabi sa verse 3, "When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his servant." Nabalita na marahil ng centurion na ito ang mga supernatural na pagpapagaling na ginawa ni Jesus. Nakalat na sa Galilee nung mga araw na iyon. Ang alam natin sa Luke chapter 4 verse 14, ang sabi doon, "And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and a report about him went out through all the surrounding country." Sa Luke chapter 4 verse 37, "And reports about him went into every place in the surrounding region." So kalat na ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kakayahan na gumawa ng milagro. Sabi nga ni Pastor Larry kaninang umaga sa kanyang sermon, lahat ng pinakamatinding supernatural acts ng ating Panginoon o karamihan ng kanyang ginawang milagro ay ginawa niya sa Capernaum. Kaya doon mismo sa lugar na iyon, kalat na kalat ang balita na si Jesus ay gumagawa ng kababalaghan. Nabalitaan din siguro niya ang mga katuruan ni Jesus. Hindi natin alam, baka nakinig siya doon sa Sermon on the Plain. Kasama siguro dyan itong sermon na ito na nagtuturo ng pagiging mahabagin. Nabasa natin kanina, Luke 6:36. Di ba? Ang sabi ni Kristo doon, "Be merciful, even as your Father is merciful." At sinabi rin doon ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Di ba yun ang huling bahagi, Luke 6:46-49, na kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, dapat sumusunod ka sa sinasabi ng Diyos. Nakiusap siya sa mga elders ng mga Hudyo na puntahan si Jesus at papuntahin si Jesus sa kanila upang pagalingin ang kanyang alipin. Ang pakiusap na ito siguro ay parang hindi naman kakaiba para sa isang taong mataas ang katayuan na may kapangyarihan. Parang normal lang na kung merong isang gumagawa ng kababalaghan at nagpapagaling, dapat naman siguro papayag siya na pumunta sa bahay nila para pagalingin ang kanyang alipin. Siguro ganun ang una niyang kaisipan. Siguro ganun ang sinuggest ng mga elders ng mga Hudyo na obviously meron din siyang kaugnayan. Yung pakiusap na ito ng centurion ay kakaiba rin sapagkat sinasabi nito na meron siyang mabuting relationship doon sa mga elders ng mga Hudyo. Alam nyo, kinamumuhian ng mga Hudyo ang mga Hentil. At hindi sila dapat nakikisalamuha sa kanila o pumasok man sa bahay nila. Si Peter mismo, sa Acts chapter 10, nung pinapunta siya ng Espiritu ng Diyos sa bahay ng isang centurion din na si Cornelius, ang sabi niya sa Acts 10:28, "And he said to them, you yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean." Kailangan pambaguhin ng Panginoong Diyos ang kaisipan ni Peter
para siya ay pumayag na magpunta sa bahay ng isang hentil. Isa ring centurion. At isa ring centurion, by the way, na God-fearer. Na katulad nitong centurion na ito, ay parang nananampalataya na sa Diyos. Sabi sa Acts 10, verses 1 and 2, tungkol kay Cornelius, at Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. Sa Bagong Tipan, mga kapatid, meron pong obserbasyon ng ilang mga komentarista na ang mga centurion ay parang palaging mabuti o palaging mabait pag binabanggit sa New Testament. Sabi ng Reformation Study Bible, centurions mentioned in the New Testament are all men of good character. Sabi naman ni Dr. MacArthur sa kanyang komentaryo sa Luke, like all other centurions mentioned in the New Testament, this one is portrayed favorably, along with the centurion in charge of Jesus' crucifixion. Naalala niyo yung centurion na yon? Na pagkatapos na makita na si Jesus ay nalagutan ng hininga at ibinigay ang kanyang espiritu sa kanyang ama, ang sabi niya, this too is the Son of God. At si Cornelius, kababasa lang po natin, na isang God-fearer. Sabi ni MacArthur, along with the centurion in charge of Jesus' crucifixion and Cornelius, itong centurion na ito, became a believer in Jesus Christ. Makikita po natin yun mamaya. Pangalawang punto po, makikita natin sa verses 4 to 5, ang komendasyon ng mga Hudyo na bunga ng kabutihan ng centurion. Sabi sa verse 4 and 5, and when they came to Jesus, they, yung elders ng mga Hudyo, pleaded with him earnestly, saying, he is worthy to have you do this for him. Yung centurion daw is worthy to have you do this for him. Yung pagalingin yung kanyang alipin. For, bakit daw? For he loves our nation and he is the one who built us our synagogue. Kakaiba talaga itong centurion na ito. Makikita natin dito ang isang hindi inaasahang pagsusumamo para sa isang kalaban nila. Kalaban nila ang mga centurion. Makikita sa pagsusumamo ng mga elders ng mga Hudyo ang isa pang tanda ng lalim at ganda ng kanilang kaugnayan sa centurion na ito. Mas karaniwan nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang kamuhian nila ang mga hentil. Lalo pa ang isang centurion na sundalo ng bansang umuukupa sa kanila. Nung panahong iyon ng world history, ang Rome ang prevailing na world empire. At ang Roman centurions, ang piling-piling mga lalaki ng Roman army upang isagawa ang pananakop sa iba't ibang lugar na sinasakop ng Roman Empire. So, ang centurion na ito ay hindi lamang hentil, kalaban pa ng Israel. Umuuko pa sa kanilang bayan. At ang kanyang marching orders ay equal ang kanilang inuukupahang populasyon. Ngunit dahil sa kabutihan niya, madali silang nagpunta kay Jesus. Sumunod agad itong mga elders na ito ng mga Hudyo upang ipakiusap ang sitwasyon ng alipin niya na nasa bingit na ng kamatayan. Susunod dito, makikita natin ang isang pambihirang komendasyon mula sa mga Hudyo. Kinomend nila yung centurion na ito. Kakaiba, no? Kakaiba talaga. Sabi nila, he is worthy to have you do this for him. For he loves our nation and he is the one who built us our synagogue. Makikita sa komendasyon ng mga elders na ito ang kanilang mataas na pagtingin sa ugali at pagkilos ng centurion na ito. Para nila sabihin
na siya ay worthy. Tiyak, tinimbang na nila ang pagkilos nito at pag-uugali nito ayon sa batas ni Moises. Kasi para sa mga Hudyo, ang worthy lamang ay yung sumusunod sa batas ng Diyos. Datapwat, itong centurion na ito, sa evaluation ng mga elders ng mga Hudyo, malamang mga religious leaders pa nila, ang evaluation nila dito, siya ay worthy. Siya datapwat ay sumusunod sa batas ng Diyos. Bakas sa kanilang komendasyon na ito, ang kanilang paniwala na ang isang tao ay maaaring maging worthy sa paningin ng Diyos, sapat upang hingin ang pabor ng Diyos. Sabi nila, worthy to have you do this for Him. Obviously, mababa ang tingin nila sa Diyos. Obviously, mataas ang tingin nila sa kakayahan ng tao. Pero alam natin mula sa Biblia na ang ating mabubuting gawa ay parang basahang trapo sa mata ng ating Diyos. Gayunpaman, ganun ang kanilang paniniwala. Maling paniniwala. Pagkatapos nilang marinig yung Sermon on the Plain, na napakataas ang pamantayan ni Jesus, ganito pa rin ang kanilang kaisipan. Na kayang abutin ng tao o kaya ng isang taong maging worthy enough para puntahan siya sa bahay at pagalingin ang kanyang alipin. Ganon ang kanilang kaisipan. Ang kanilang dahilan ay ang mga mabubuting gawa ng centurion. Para sa kanila, ang pagiging worthy ay dahil sa mabubuting gawa. Alam naman natin sa Biblia, no? Kahit na sa Old Testament, dahil sa napakahirap nga ng pamantayan ng batas, imposible ang sumunod sa batas. Datapwat, imposible maging katanggap-tanggap o worthy sa paningin ng Diyos. Kaya lang, tingin nila, meron silang dalawang dahilan. He loves our nation and He is the one who built us our synagogue. Yung He loves our nation ay hindi nila makikita. Yung love, hindi po nakikita. Pero ang nakikita, yung ginastos niya para sa pag-build ng kanilang synagogue. Parang nagpagawa siya ng isang building na ganito para sa mga Hudyo ng Capernaum. In fact, kung kayo makakapunta roon, at kayo nagkaroon na ng pagpapala ng Diyos na makapunta roon sa lugar na iyon, dumalaw kami sa Capernaum, wala na pong natitirang kahit na anong structure doon. Maliban lang sa isang ruins ng isang synagogue. Malaki po yung ruins ng synagogue. At hanggang ngayon, nakatayo pa ang mga poste. So alam natin na mamahalin ang pinagawa niyang synagogue para sa mga Hudyo na ito. Kahit na siya ay isang Romano, mahal niya ang bayang Israel. Dahil siguro sa ganda ng kanilang kasaysayan, baka nabasa na niya ang Old Testament. At dahil siguro sa katotohanan ng mga kautusan ng kanilang Diyos, nakita niya na tama ang batas ng Diyos ayon sa scriptures ng mga Hudyo. Ito tiyak ang dahilan kung bakit naisip niyang gumastos ng malaki para maitayo ang isang synagogue kung saan itinuturo ang salita ng Diyos. So siguro meron din siyang paggalang at mataas na pagtingin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya naman ang pinagawa niya ay yung lugar kung saan tinuturo ang salita ng Diyos. Pinapakita ni Luke dito na ang maling paniniwala ng mga Hudyo noon na kaya nilang gumawa ng sapat, ng mabubuting gawa upang maging worthy sa mata ng Diyos. Ngunit makikita natin na iba ang kaisipan at damdamin ng centurion. Siya mismo, iba ang kanyang kaisipan tungkol sa kanyang pagiging worthy. Worthy nga ba siya sa kanyang sariling estima? Tingnan po natin yung kwento. Number 3.
makikita natin ang kababaang loob at pananampalataya ng isang may kapangyarihan. Sa verses 6 to 8. And Jesus went with them. When he was not far from the house, the centurion sent friends saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy. I am not worthy, sabi niya. Ang sabi ng mga Hudyo, He is worthy. Ang sabi ng hentil na ito, I am not worthy. I am not worthy, sabi niya, to have you come under my roof. Therefore, I did not presume to come to you. Hindi siya makalapit sa Diyos. But say the word and let my servant be healed. Wow. Bakit niya naisip yun? Na isang salita lang may mangyayari. Sabi niya, for I too am a man set under authority with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. So makikita natin dito mga kapatid, isang kakaibang kababaang loob mula sa isang tao na nasa kapangyarihan. Itong mga elders ng Jerusalem, ng Capernaum, ay walang kapangyarihan actually. Meron lang silang katayuan sa kanilang maliit na lipunan na mga Hudyo. Pero itong centurion na ito, may tunay na kapangyarihan. Ang sabi niya, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy. Kung ang tingin ng mga Hudyo sa centurion ay worthy, iba ang kanyang tingin sa kanyang sarili. I am not worthy. Malinaw na alam niya na siya ay hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos. Alam niya na siya ay makasalanan at hindi makalalapit sa isang banal na Diyos. Kaya sabi niya, therefore, I did not presume to come to you. Alam niya na hindi siya makakalapit sa isang banal na Diyos. Ngayon na lamang ang pagtingin niya kay Jesus, na hindi niya maisip na pumasok ito sa kanyang tahanan. Siguro dahil sa kanyang pag-aalala, sa kanyang mahal na alipin, naging mapusok siya nung una. Siguro nag-worry siya no? Kasi mamamatay yung kanyang alipin. Kaya sabi niya, he asked the elders to ask him to come to heal his servant. So yun ang una niyang request. So nagpunta yung mga elders. Pero nagpadala siya ng pangalawang contingent niya, ng mga mensahero niya. Malinaw na nagbago ang isip niya. Nagbago ang isip niya. Nakita niya siguro sa mga katuruan ng ating Panginoon, lalo na sa kanyang Sermon on the Mount, nakatatapos lang, na mataas ang pamantayan ng Diyos sa tunay ng pagiging matuwid. At doon sa pamantayang yun, sinukat niya siguro ang kanyang sarili at naisip niya, hindi ako aabot sa kalwalhatian na ito. Hindi niya maisip ngayon na papasukin man lang si Jesus sa kanyang tahanan. Kaya lang, may problema ngayon. Paano ngayon gagaling yung kanyang alipin? Kung hindi makakapasok ang Panginoon. No? So dito natin makikita naman mga kapatid ang isang malinaw na pananampalataya ng centurion na ito sa kapangyarihan ni Jesus. Sabi niya, say the word. Say the word, sabi niya. And let my servant be healed. Saan kaya niya natutunan yon? Saan kaya niya nalaman yon? Hindi malinaw sa salaysay ni Luke kung gaano kalawak ang kaalaman nitong centurion na ito tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit makikita natin sa kanyang sinabi dito na malalim ang pagkakilala niya sa kapangyarihan ng Panginoon. Naalala niyo ating pag-aaral sa omnipotence ng ating Panginoon. Nothing is too difficult for Him. Alam ng centurion na kailangan lang ni Jesus na bigkasin ang paggaling ng kanyang alipin at ito ay gagaling na. Alam niya Sabi niya, say the word. Mamamatay yung alipin niya. Hindi pwedeng pumasok si Jesus sa bahay niya dahil siya ay hindi karapat-dapat. So, paano na ngayon? So, nanampalataya siya sa kapangyarihan ng salita ni Jesus na sa isang salita niya lang, mapapagaling niya ang kanyang alipin na nasa bingit na ng kamatayan. Nasa bingit na ng kamatayan. Marahil nabasa niya ang salaysay
ng bayang Israel. Marahil nabasa niya ang Genesis 1:1 na kung saan sinabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. At nabasa niya yung creation account siguro na kung saan nagsasalita lamang ang Diyos at ang lahat ng nilikha ay nalikha. O di kaya, maaring nalaman na niya na si Jesus mismo ay Diyos, na siya ang Diyos, na siya ang anak ng Diyos, na kanyang ang ipinangangaral at siguro naririnig na sa kanyang mga alagad. O mas malamang, ito ang aking hula, mas malamang nabalitaan na niya ang karanasan na isang kapwa niyang opisyal sa Capernaum. Meron siyang isang opisyal sa Capernaum din, na pinagaling ni Jesus ang kanyang anak nang hindi man lang niya pinuntahan. Naalala niyo yung kwento? John chapter 4, verses 46 to 54. Ang sabi doon, so he came again to Cana in Galilee, where he made water into wine. And at Capernaum, there was an official. So Capernaum din. Official din, hindi centurion, pero official ng Roman government. Sa Capernaum din. So kasama niya sa trabaho. Whose son was ill. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Pareho ng sitwasyon nung alipin ng centurion. And Jesus said to him, unless you see signs and wonders, you will not believe. The official said to him, Sir, come down before my child dies. Jesus said to him, Go, your son will live. The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. As he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. So he asked them the hour when he began to get better, and they said to him, yesterday at the 7th hour, the fever left him. The father knew that was the hour when Jesus had said to him, your son will live. And he believed, himself believed, and all his household. Ito ay nangyari sa Galilean ministry din ng ating Panginoong Jesus. Nasa Cana siya, pinuntahan siya doon ng opisyal na taga Capernaum. Malamang, baka nakausap nitong centurion, itong opisyal na to, hindi natin alam. Pero kung ako'y huhula, ito ang aking hula. Na siguro, sa kanilang opisina, pagkatapos mag-lunch, naikwento siguro nitong opisyal. Ano yung pare, yung anak ko gumaling. Di ba yung alipin mo may sakit? Oh, yung anak ko gumaling. Isang salita lang ni Jesus. Di ba? Pwede, no? Pwede mangyari. Siguro ganun ang nangyari. Ano pa man ang ginamit ng Diyos na paraan upang maipahayag ang kanyang kapangyarihang gumawa ng milagro sa pagsasalita lamang, alam na ito ng centurion na ito at pinaniwalaan niya ng buong puso. Kasi hinarang na niya si Jesus. No? Kasi alam niyo, naunawaan niya ang paggamit ng kapangyarihan. Sabi niya, for I too am a man set under authority. Alam ng centurion kung ano ang nagagawa ng isang salita lamang mula sa isang nasa kapangyarihan. Alam niya sa kanyang pangaraw-araw na pagtupad ng kanyang tungkulin bilang pinuno ng 100 na soldiers. Isang salita niya lang, nangyayari ang kanyang nais na mangyari. At meron siyang absolute power. Hindi pwedeng sumagot, tumanggi, mag-question ang kanyang mga sundalo. Kung saan sila papuntahin, doon sila pupunta. Kung ano ang kanilang gagawin, yun ang dapat nilang gawin. Alam niya yon. Naunawaan niya yon. Kaya alam niya, sa isang salita lang ni Jesus, kung siya nga merong ganong kapangyarihan, gaano pa itong si Jesus na anak ng Diyos? Kung ako nga, na centurion lang, at ang aking kapangyarihan ay over 100 soldiers lang, paano pa si Jesus na may kapangyarihan sa buong sanlilikha? Siguro ganun ang kanyang kaisipan. Ano pa man ang kanyang kaisipan. Alam niya na lahat pwede niyang ipagawa dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit, ang hindi niya kayang gawin ay ang paggalingin ang kanyang mahal
na alipin. Marahil, ginawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin sa abot ng kanyang kapangyarihan. Kailangan na niyang humanap ng saklolo mula sa Panginoon na alam niyang may higit na kapangyarihan at sapat na kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang alipin. So, ginamit niya ang kanyang pananampalataya. Dito natin makikita sa ang ating pang-apat na punto, ang kakaibang paghanga at pagpapagaling ng ating Panginoon. Verses 9 and 10. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turning to the crowd that followed him, said, I tell you, not even in Israel have I found such faith. And when those who had been sent returned to the house, they found the servant well. Isang komendasyon na may pagkamangha mula sa Panginoon. Kakaiba ito. Itong salita na ito, marveled. He was amazed. Itong salita na ito ay 2 beses lang ginamit sa New Testament. Ito yung isa. Nakarating ang mga lingkod ng centurion kay Jesus at sinalubong siya sa daan. Si Jesus naman, makikita nyo, na kapag kailangan ng tulong niya, siya'y agad-agad natutulong. Ganyan ang ating Panginoon. Ganyan ang puso ng ating tagapagligtas. Na kung tayo tatawag sa Kanya, agad-agad siya ay tutulong. Hindi siya magdi-delay. Kung siya man ay mag-delay, meron dahilan. No? Ngunit sa pagkakataon na yun, habang siya ay papunta, inawat siya ng mga tao ng centurion. Namangha si Jesus doon sa pinasabi ng centurion sa kanyang mga tao. Sabi ng Biblia, 2 beses lang ginamit itong salita na ito. Yung una, o yung isa, ay sa kawalan ng pananampalataya ng mga kababayan niya sa Nazaret. Mark chapter 6 verse 6. Pagkatapos nilang hindi manampalataya, ang sabi doon, and he marveled because of their unbelief. Yun yung isang gamit. Yung isang gamit ay dito. So ang kaisa-isang positive na gamit ng salitang marveled ng ating Panginoon ay dito sa centurion na ito. Wala siyang ibang kinomend na pananampalataya. Hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si James. Hindi kahit na sino sa kanyang mga apostol. Kundi isang hentil, isang Romano, isang centurion na sumasakop sa kanyang bayang Israel. Na nagpakita ng pag-uugali at pagkilos na naaayon sa kanyang kautusan. Dahil alam natin, mula sa ibang bahagi ng Bagong Tipan, na ang tunay na pananampalataya actually ay nagmumula sa Diyos. So bakit kaya nagmarvel ang ating Panginoon? Na tila siya ay nasurpresa dito sa pananampalataya nitong centurion na ito. Alam naman natin sa ating series sa Attributes of God na ang Diyos ay omniscient. Bago mo pa gawin, alam na niya. So natitiyak ko na yung kanyang omniscience ay nasa kanya pa. Alam natin sa Ephesians 2:8 and 9 na ang pananampalataya ay hindi sa atin galing, kundi it is a gift of God, not of works, so that no man can boast. So, kung tunay ang pananampalataya ng centurion, yung pananampalataya niya ay hindi galing sa sarili niya, kundi bigay sa kanya ng Panginoon. Eh bakit nagmarvel si Jesus? Palagay ko, at mukhang malinaw naman, na kaya nilagay ni Luke dito na ang Diyos ay parang humanga, namangha. Dahil dito marahil ay para maipahiwatig lang ng Panginoon
sa mga babasa ng kwentong ito na ang pananampalataya ng senturyon na ito ay tunay at totoo. Kaya naniniwala ako mga kapatid na masasalubong natin itong senturyon na ito sa langit. Sapagkat alam ni Jesus na ang pananampalataya niya ay totoo. Ngunit paano niya maibabahagi yon sa ating lahat? Paano malalaman ng ibang tao? Paano malalaman nung babasa ng Luke na yung faith na iyon ay totoo? At kung totoo, galing sa Diyos. Paano malalaman? Kailangan magpakita ang Diyos ng pagkamangha. At yun marahil ang dahilan kung bakit dito tila namangha ang ating Diyos. Sa isang pananampalataya na siya mismo ang may bigay. Siya mismo ang may bigay. Bukod tangi ito sa kawalan ng pananampalataya ng mga Israelita. Yung mga Israelita, ang worthiness ay dahil mabubuting gawa. Para sa isang, I am not worthy, sabi niya. Dahil hindi ka makakapasok sa aking bahay, pananampalatayanan ko na lang ang kapangyarihan mo. Magsalita ka lang, gagaling ang aking alipin. At gano'n na nga ang nangyari. Siyang makapangyarihang pagpapagaling, katulad ng paniwala ng senturyon, gumaling ang kanyang mahal na alipin sa isang salita lamang ni Jesus. Hindi niya kailangan makita o mahipo ang may sakit. Isang bigkas lang ng kanyang makapangyarihang salita, ang dating nasa bingit ng kamatayan ay gumaling ng lubusan. Ang ganitong milagro ay nangyayari pa rin sa ating kalagitnaan ngayon. Dahil ang lahat ng pagpapagaling, mga kapatid, ultimately ay nagmumula naman talaga sa ating Diyos. Kahit na ito ay isinasagawa niya sa pamamagitan ng mga doktor o ng mga gamot. Ultimately, ang lahat ng pagpapagaling ay binibigkas ng ating Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. At mga kapatid, ang pinakamalaking milagro ay ang milagro ng buhay nitong senturyon na ito. Paano kaya na ang isang hentil na outside of the commonwealth of Israel, sabi nga ni Paul, na malayo sa mga katotohanang ibinahagi sa Israel, paano kaya na ang isang hentil ay nagkaroon ng pananampalatayang kamangha-mangha? Mga kapatid, ang malasakit, kabutihan, kababang loob, at pananampalataya ng isang senturyon ay nagresulta sa paghanga ng Panginoon at sa mirakulong paggaling ng isang mahal na alipin. Mga kapatid, manalig na tayo sa Kanya upang makita rin natin sa ating buhay ang pagbabago na Siya lang ang magbibigay. Manalig na tayo sa Kanya, mga kapatid. Kung kayo'y naririto ngayon at ngayon nyo lang naririnig ang ebanghelyong ito, ang mabuting balita na ito, mayroong kaligtasan kay Kristo Jesus. Isang salita niya lang at maaari niyang buhayin ang inyong patay na kaluluwa. Isang salita niya lang at maaari niyang ipagkaloob sa inyo ang buhay na walang hanggan. Isang salita niya lang at maaari niya kayong buhayin muli, maging born again, upang kayo ay manalig sa Kanya. Nawa, mga kapatid, makita rin sa inyo sa araw na ito ang kamangha-manghang pananampalataya na alam naman natin, nagmumula rin sa Kanya para sa Kanyang kalwalhatian. Tayo saglit na manalangin habang tayo ay maghahanda ng ating mga sarili para sa banal na hapunan. Tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin. Maraming salamat, O Diyos. At kayo'y namangha sa isang pananampalataya ng isang senturyon
isang hindi inaasahang mananampalataya, isang kalaban ng inyong piniling bayan, isang tao na malayo sa inyong mga pagpapala. Ngunit o Diyos, walang malayo sa inyo. Walang tao na kayo na hindi ninyo maaabot. Walang kasalanan na hindi ninyo kayang hugasan. At Panginoon, ngayon nga sa araw na ito, nagpapasalamat din kami dahil aming aalalahanin muli ang inyong dakilang sakripisyo sa krus para sa aming kaligtasan. Nawa sa aming pagninilay-nilay at pag-aalala ng inyong ginawa sa krus ay mabuhayan ang aming kalooban at magkaroon kami ng paghihikayat na ipagpatuloy ang aming paglakad sa inyo sapagkat ang aming pananampalataya ay hindi nagmula sa tao, hindi nagmula sa amin, kundi nagmula sa inyo. At dahil dito, ito ay tunay ngang kamangha-mangha. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagpapaalala sa amin ng inyong dakilang sakripisyo sa krus. Maraming salamat na kayo ay nagtungo dito sa lupa upang mamuhay ng isang buhay na walang kasalanan at lubos ang katuwiran. Maraming salamat na iyang katuwiran na iyan ay iyon ang ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat din, O Diyos, na ang lahat ng aming pagkakautang sa inyo ay inyo nang binayaran sa pamamagitan ng inyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Nawa, Panginoon, maging lalong maigting ang aming paglakad at pananampalataya sa inyo dahil sa mga paalala na ito. At ngayon, pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.